Ito naman yung version namin ng pork puchero na lahat ng nakatikim nito talagang hiningi ang recipe. Unahin iprito yung ibang sangkap. Gamit dito yung medium high setting ng apoy. Pagkalagay nga ng mantika, bahagya lang itong painitin. Saka na ilagay itong mga saging na saba. At prituhin lang ito ng mga nasa 2 minuto. O kaya ay hanggang sa ganyan na yung itsura nito. At pagka ganyan na nga ang pagkakapirito nito, pwede na itong ahunin at itabi. Sunod namang ipirito itong mga kamote. At lutuin ito ng 4 na minuto o kaya ay hanggang sa ganito ng itsura nito. Ang ganitong proseso nga pala ng pagpipirito sa malakas na apoy ay para maiwasang lumata ang saging at kamote. Saka mas napapalabas talaga yung sarap ng pagkakaluto nito. Yan, pagka ganyan ang pagkakapirito nito, pwede na itong ahunin at itabi. Ngayon, pwede na maggisa. Ang gamit dito yung malakas na setting ng apoy. Pagkalagay nga ng bawang, gisa-gisahin lang ito hanggang sa maamoy na ang bango nito. Gagamit ako dito ng 1 kilo ng baboy. Ito yung malambot na buto-buto ng baboy. Igisa-gisa lang ito hanggang sa hindi na ito mukhang hilaw o kaya hindi na ito kulay pink. At pagka ganyan na nga ang itsura nito, pwede nang ilagay ang sibuyas. Patuloy pa itong isisa ng 3 minuto o kaya ay hanggang sa makitang medyo nag-brown na yung karne. Yung parang ganyan lang Para mas malasa ang karne, ngayon na maglagay ng patis. At lutuin ang karne sa patis ng 1 minuto. Nagustuhan nga pala namin ng sariwang kamatis sa puchero, kaya sariwang kamatis ang ilalagay ko dito. Takpan, saka na ito lutuin ng 5 minuto sa pinakamahinang apoy. Pagkatapos nga ng 5 minuto, ayan malambot na ang mga kamatis. Ligisin ang kamatis ng ganito hanggang sa mapalabas na ang katas nito. At ang katas ng sariwang kamatis na to, ang talagang namang magdadagdag sa sarap ng pagkakaluto ng puchero. Hayaan na itong kumulo. Gamit dito yung malakas na setting ng apoy. At pagkakulo, ilagay na ang tubig. Halu-haluin lang saglit, saka na ito hayaang kumulo. Pagka ganyang kumukulo na, lutuin pa ito ng 1 oras sa pinakamahinang apoy. Matapos nga itong mapakuluan ng 1 oras, ayan malambot na ang karne. Ngayon ngang malambot na ang karne, pwede nang ilagay ang garbanzos, siling labuyo, chicken powder, paminta, at konting annatto powder. Optional nga pala yung annatto powder, pandagdag kulay lang kung gusto. Ito namang mga kamote, hindi pa talaga ito luto, kaya lutuin pa ito ng 10 minuto sa mahinang apoy. Pagkatapos nga ng 10 minuto, ayan na malambot na ang mga kamote. Ganito lang yung gusto kong lapot ng sabaw. Yan kasarapan lang. Ngayon, pwede na itong tikman para maihusto ang lasa. Kanyama na. Pwede nang ilagay ang mga gulay. Unahin ang Baguio beans. Ipailalim lang ito sa sabaw, saka na ilagay ang repolyo. Pagka nasa lansan ng mabuti ang repolyo, ilagay na ang mga pechay. Ipatong lang ang pechay ng ganito, saka natakpan. At lutuin ito sa pinakamalakas na setting ng apoy ng 3 minuto. Pagkatapos nga ng 3 minuto, yan makikitang nalanta na ang mga gulay. Lutuin pa ito ng 1 minuto, o kaya ay hanggang sa makuha na yung gustong lambot ng pagkakaluto nito. Hindi na rin ito tatakpan para hindi lumabsa ang mga gulay. At bago ito i-serve, ipatong na mga napiritong saging na saba. Nay, nakaluto tayo manon. Ready to serve na to.